Sa paghahanap niya ng pagmamahal ng isang ama, isang mapanghas na kasunduan ang kanyang natagpuan. Si Eunice ay lumaking nangungulila sa kalinga ng isang pamilya. Kaya naman nang sa wakas mahanap niya ang kanyang amang si Don Roberto, akala niya tapos na ang paghahanap ng home. Ngunit ang kapalit ng kanyang bagong buhay ay kanyang kalayaan. Napilitan siyang pumasok sa isang fixed marriage kasamang arugante at napakagwapong si Sebastian del Fuego. Sebastian is the definition of a Greek god. Macho, mayaman, tinitingala ng lahat. Pero para kay Eunice, isa lamang tong gintong hawla. Determinado siyang sirain ang kasunduan at bawiin ang kanyang buhay. Ngunit habang pilit siyang kumakawala, tila mas lalo siyang hinihigop ng atraksyon at misteryo ni Sebastian. Sa larong ito ng pag-ibig at pride, sino ang unang susuko? Magagawa ba ni Eunice na maging bida sa sarili niyang buhay o tuluyan na siyang magiging bihag na isang pusong bilyonaryo? Chapter 1. Ang amang nahanap, ang kalayaang nawala. Anak, itong paraan para mabayaran ang utang na loob natin sa pamilya del Fuego at para na rin sa seguridad ng iyong kinabukasan. Hindi makapaniwala si Eunice sa narinig mula kay Don Roberto. 2 linggo pa lamang mula nang magtagpo sila ng kanyang ama pagkatapos ng 20 taon ng pangungulila. Akala niya ang yakap ng ama ang bubuo sa kanyang pagkatao, ngunit tila may presyo ang bawat patak ng luhang ay binuhos niya. Dad, kakahanap ko pa lang sa inyo. Ngayon naman ipapamigay niyo ako sa taong di ko naman kilala? Nanginginig ang boses na sabi ni Eunice. Sebastian is a good man, Eunice. His father and I have a long-standing agreement. It's for the business and it's for you. Matigas na sagot ng Don. Business. Doon na-realize ni Eunice na sa mundong kinabibilangan ng kanyang ama, ang mga damdamin ay collateral lamang. Para siyang isang supporting character sa isang pelikulang di naman siyang sumulat ng script. I won't do it, pagmamatigas niya. Then you will lose everything I've given you, including the chance to be part of this family, banta ng ama. Napaupo si Eunice sa kama ng kanyang marangyang silid. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng malawak na hardin. Sa labas, may isang itim na SUV ang huminto. Lumabas doon ang isang lalaking nakasuit, matangkad, malapad ang balikat at may aurang tila kayang pasukin ang kahit na sino sa isang tingin pa lamang. Yon si Sebastian del Fuego, ang lalaking tinakdang maging asawa niya, at sa sandaling yon sumumpa si Eunice sa sarili. Gagawin niya lahat para maging impyerno ang buhay ni Sebastian hanggang sa ito mismo ang magmakaawa na kanselahin ang kasal. Pumasok si Sebastian sa library kung saan naghihintay si Eunice. Ang bawat takbang nito ay tila may kasamang bigat na nagpapakaba sa dalaga. Di nakatulong na ang bawat sulok ng silid ay amoy mamahaling tabako at lumang libro. Mga amoy na nagpapatibay sa kapangyarihan ng lalaking paparating. Nang magtamang kanilang mga mata, hindi init ang nakita ni Eunice kundi yelo. Isang klase ng lamig na tila kayang basahin ang bawat takot na nararamdaman niya. So, you are the long-lost daughter, bungad ni Sebastian. Ang boses ay malalim at tila baritono na nagbibigay kilabot sa kanyang batok. You don't look like much. Akala ko mas matapang itsura ng babaeng nagpalaki sa sarili niya sa lansangan. Naninggit ang mga mata Eunice. Hindi siya papayag na hamakin lamang nito ang pinagmulan niya. And you don't look like a man who needs to buy a bride, Sebastian. Bakit? Wala ka bang mahanap na babaeng papatol sa'yo, kaya kailangan mong dumaan sa fixed marriage at pilitin ng tatay ko na ibenta ko sa'yo? Isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. Hindi ito nagalit, bagkos tila naaliw pa ito sa kanyang pagbalag. Lumapit siya kay Eunice hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng katawan nito at ang bango ng citrusy na pabango. I don't need to buy a bride, Eunice. I'm doing this as a favor to your father. Think of me as your savior from the messy life you were about to return to. Sagot na Sebastian. Savior? You are a prison guard. Sigaw ni Eunice. Pilit hindi tinitingnan ang matika sa dibdib ng lalaki na halos madikit na sa kanya. Gusto niyo lang ng merger, di ba? Gusto niyo lang mapalawak ang kumpanya ninyo, kaya kailangan may contract na mangyari? Then be a good prisoner. Bulong ni Sebastian habang dahan-dahang tinatapat ang kanyang muka sa mukha ni Eunice. Dahil sa loob ng 3 buwan bagong kasal, mananatili ka sa poder ko. We need to show the world that this is a match made in heaven, even if we both know it's from hell. Gagawin mo lahat ng sasabihin ko. Isusuot mong gusto ko.
Nangiti ka na parang kaharapang media. Hinawakan ni Sebastian ang baba ni Eunice at pinilitong tumingin ng diretsyo sa kanya. Don't try to run, Eunice. My reach is longer than you think. At huwag mong kakalimutan, ang abang kaharap mo lang ay nakasalalay sa akin ng kaligtasan ng kumpanya niya. Huwag kang kampante, Sebastian. Bago matapos ang 3 buwan, ikaw mismong magmamakaawa na palayasin ako sa perwisyong ibibigay ko sa iyo. Hamon ni Eunice, ang puso ay tila tambol sa kaba pero ang mga mata nanatiling palaban. I'd like to see you try. Sagot ni Sebastian bago to tumalikod at iwan siyang mag-isa sa silid. Naiwan si Eunice na nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya na hindi lang siya basta supporting character. Pero ang maging bida sa kwento ni Sebastian Del Fuego ay tila isang pakikipagpatayan na hindi niya sigurado kung kaya niyang ipanalo. Unang araw ni Eunice sa mansyon ni Sebastian o ang tinatawag niyang Golden Cage. Determinado siyang maging worst nightmare ng lalaki. Para sa kanya, kung di niya makukuha ang kanyang kalayaan sa pakiusap, kukunin niya ito sa pamamagitan ng pananaputahe. Sa almusal, sadyang tinapon niya ang kape sa mamahaling puting carpet ng dining room habang pababa si Sebastian. Oops! My hand slipped. Masyado kasing madulas sa mga baso mo rito sa mansyon, Sebastian. Nakangiting sabi ni Eunice. Pilit na tinatago ang tensyon. Inaasahan niya na magagalit ito. Sisigaw o baka palayasin siya kaagad. Ngunit di man lang nagangat ng tingin sa Sebastian mula sa binabasang dyaryo. Sumipsip ito ng sariling kape bago malamig na sumagot. Clean it up. What? May mga maid ka naman, di ba? Bakit ako maglilinis? Giit ni Eunice. You made the mess, you clean it. That's the first rule in my house, Eunice. Hindi ako ang ama mo na palaging maglilinis ng dumi mo. Seryosong sabi ni Sebastian sabay tiklop ng dyaryo. Ayoko nga. Maid bang kinuha mo o asawa? Hamon niya. Tumayo si Sebastian at dahan-dahan lumapit kay Eunice. Ang bawat takbang nito ay tila nagpapalit sa espasyo sa pagitan nila. Kinuha niya ang table napkin at marahang pinunasan ng mansa ng kape na tumiramsik sa gilid ng labi ni Eunice. Ang kilos na iyon sobrang lapit at sobrang intimate na nagpahinto sa paghinga ng dalaga. If you want to play dirty, Eunice, make sure you can handle the consequences. Dahil bawat kulong gagawin mo may katumbas na parusa. Bulong nito, sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Anong parusa? Hamon ni Eunice, pilit tinatago ang kaba. You will find out tonight. Magbihis ka. We have a dinner with the investors at the Manila Hotel at kailangan magbuka tayong baliw sa pag-ibig sa isa't isa. Utos ni Sebastian bago to tuluyang lumabas ng silid. Nang sumapit ang gabi, sinadya ni Eunice na magsuot ng damit na hindi fit sa isang formal dinner. Nagsuot siya ng isang lumang leather jacket sa ibabaw ng kanyang gown at sadyang ginulo ang kanyang buhok. Pero nang makita siya ni Sebastian imbes na magalit, hinawakan lamang nito ang kanyang bewang ng mahigpit. Nice try, Eunice, but even with that jacket, you still look like the most beautiful woman in the room. Now let's go and play our roles. Bulong na Sebastian sa kanya bago sila pumasok sa ballroom. Sa gitna ng dinner, sinubukan ni Eunice na maging bastos sa harap ng mga investors. Pero sa bawat hirit niya, mabilis siyang sinasalo ni Sebastian ng matatamis na salita at malalagkit na tingin na tila ba tampuhan lang na magkasintahan ng lahat. Napanunok si Eunice. Ang plano niyang magrebelde ay tila nagiging isang laro kung saan si Sebastian ang laging may kontrol. Pero sa isang pagkakataon, habang nagsasayaw sila sa gitna ng ballroom, naramdaman ni Eunice ang bilis ng tibok ng puso ni Sebastian. Bakit bumibilis ang puso mo, Sebastian? Panguyam na. Takot ka ba na mabuksan ko ang laro mo? No, Eunice. Seryosong sagot nito habang inilalapit siya sa kanyang dibdib. I am just realizing that my prisoner is a bit more dangerous than I expected. Dahil sa inis ni Eunice sa kontrol na pinapakita ni Sebastian sa kanya noong gabi yon sa hotel na isipan niyang tumakas. Habang abala ang lahat sa party, dahan-dahan siyang lumuhod sa fire exit ng hotel. Gusto niya ipakita kay Sebastian na hindi siya basta-bastang prisoner na sumusunod sa bawat utos nito. Akala mo maghanap ka ngayon, Sebastian Del Fuego? Bulong ni Eunice sa sarili habang naglalakad sa madilim na eskinita sa likod ng Manila Hotel. Ngunit di niya inaasahan na ang kalsada ng Maynila ay hating gabi kasing ganda ng ballroom. Dalawang lalaking biglang lumabas mula sa anino ng mga abandonadong gusali.
Oy, miss, mukhang naligaw ka yata ah. Ani ng isang lalaking amoy alak habang tinitingnan ang mamahalin niyang gown na nakasilip sa ilalim ng leather jacket. Huwag kayong lalapit. Matapang na utos ni Eunice pero sa loob-loob niya, nanginginig na siya sa takot. Naramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala siyang takas. Eksaktong hahawakan siya ng isang lalaki ng isang pamilyar na itim sa sakyan ang umarurot at tuminto sa harap nila. Bumukas ang pinto, lumabas si Sebastian. Hindi ito ang Sebastian na nakangiti sa mga investors. Ito ang Sebastian na tila galing sa impyerno ang galit. Don't touch her. Mariin at madilim na sabi ni Sebastian. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumilos si Sebastian. Hindi alam ni Eunice na marunong pala itong lumaban. Sa isang iglap, tumba ang dalawang lalaki at mabilis na hinila ni Sebastian si Eunice papasok sa sasakyan. Tahimik ang loob ng kotse habang pabalik sila sa mansyon. Ramdam ni Eunice ang tensyon. Nang makarating sila, padabog na sinara ni Sebastian ang pinto ng kanyang silid. Are you out of your mind? Sigaw ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ano bang iniisip mo, Eunice? Do you want to get yourself killed just to prove a point? Gusto ko lang namang lumayo sa'yo eh. Nakakasakal ka na. Ganti ni Eunice kahit naiiyak na siya dahil sa trauma ng nangyari. Biglang natigilan si Sebastian. Lumapit siya, tinawakan ng magkabilang balikat ni Eunice. Sa pagkakataong to, hindi yun mahigpit. You think I'm doing this for the business? Oo, sa simula. Pero nang makita kitang nasa panganib kanina, na-realize ko na hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa'yo. Dahan-dahang hinaplos ni Sebastian ang pisngi ni Eunice na may bahid ng luha. Stop fighting me, Eunice. Just for one night. Stop being a rebel and just let me protect you. Napatulala si Eunice. Sa ilalim ng bilyonaryong arogante, may nakatagong lalaki na tila seryoso sa bawat salitang binibitawan nito. At sa gabing yon, sa gitna ng takot at ng galit, naramdaman ni Eunice na ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumawala sa kanyang sariling kontrol. Dahil sa nangyaring insidente, nagdesisyon si Sebastian na hindi na muna lalabas si Eunice ng mansyon nang wala siya. Ngunit ang mas ikinagulat ni Eunice ay ang bagong patakaran nito. Kailangan niyang matulog sa master's bedroom sa silid ni Sebastian. Hindi ako papayag. May sarili akong kwarto. Sebastian, protesta ni Eunice habang nakatayo sa gitna ng malawak na silid na amoy sandalwood at tagumpay. Your room is too far from mine. After what happened tonight, I'm not taking any chances. Seryosong sagot na Sebastian habang tinatanggal ang kanyang cufflinks. Dito ka sa kama, ako sa sofa. Bakit ba kailangan ganito? Di naman ako bata na kailangan pang bantayan eh. Tumigil si Sebastian at lumingon sa kanya. Ang mga matay pagod pero puno ng determinasyon. You're right. You're not a child. You're a woman who almost got hurt because you're too stubborn to follow a simple rule. Ngayon, matulog ka na. Bago pa magbagong isip ko at itali kita sa tabi ko. Napilitang humiga si Eunice sa malambot na kama ni Sebastian. Ramdam niya ang bango ng bilyonaryo sa bawat hibla ng unan. Samantala, si Sebastian ay naupo sa mahabang sofa sa dulo ng kama, nakatitig sa kadiliman ng bintana. Sebastian? Pabulong na tawag ni Eunice pagkalipas ng ilang minuto. Bakit? Bakit mo ba talaga ako piniling pakasalan? Sa dami ng babaeng mas bagay sa mundo mo, bakit ako pa nagaling sa hirap? Narinig ni Eunice ang malalim na buntong hininga ni Sebastian. When your father showed me your pictures months ago, I saw something in your eyes. Hindi katulad ng mga babaeng nakapaligid sa akin na laging sumasang-ayon sa lahat ng gusto ko. You have fire, Eunice, and in my world, where everything is cold and calculated, I realized I needed that fire. Natahimik si Eunice. Di niya inaasahan ang ganong sagot. Akala niya puro transaksyon lamang ang nasa isip nito. Go to sleep, Eunice. Dagdag na Sebastian. Tomorrow, everything changes. Mag-uumpisa na ang pre-wedding preparations and you need all the energy you can get. Habang pinagmamasdan ni Eunice ang anino ni Sebastian sa dilim, naramdaman niyang ang galit niya ay unti-unti napapalitan ng kuryosidad. Ang lalaking akala niya ay kontrabida sa buhay niya ay tila nagiging kaisa-isang tao na handang tumayo sa harap ng panganib para sa kanya.
Hindi pa man sumisikat ang araw, alam ni Eunice na ang misyon niyang makawala sa kasunduan ay mas lalong humihirap. Hindi dahil sa mga gwardiya, kundi dahil sa puso niyang tila nakahanap na ng sariling bida. Kinabukasan, di pa man lubos na nakababawi si Eunice sa tensyon na nagdaang gabi, isang panibagong bagyo ang dumating sa mansyon. Dumating ang ina ni Sebastian, si Doña Victoria del Fuego. Ang babaeng to ay definisyon ng isang aristokrasya. Bawat galaw kalkulado, bawat tingin tila sinusukat ang halaga ng iyong pagkatao. So this is the girl. Bunga ni Doña Victoria habang tinitingnan si Eunice mula ulo hanggang paa na tila ba isang maruming bagay ang nakita nito sa gitna ng sala. Sala, Sebastian, I expected someone with more class. I heard she was found in some slum area. Naramdaman ni Eunice ang pamilyar na kulo ng dugo. Handa na siyang sumagot nang maramdaman niya ang kamay ni Sebastian sa kanyang bewang. Isang mahigpit at protektadong hawak. Mom, Eunice is my fiancé. Her background doesn't matter. Malamig na tugon ni Sebastian. At ang slum na sinasabi niyo ang nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Something that most people in our circle lack. Don't talk to me like that, Sebastian. We have a reputation to protect. Isang hamak na waitress lang siya bago siya nahanap ni Roberto. Singhal ng Donya. Lumingon ito kay Eunice. Tell me, magkano bang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? I'm sure a few million would be enough to send you back to wherever you came from. Binitawan ni Eunice ang kamay ni Sebastian at tumakbang ng padiretso sa harap ng Donya. Hindi niyo po ako kailangan bayaran para umalis, Donya. Victoria, sa totoo lang gustong gusto ko na rin lumayo rito. Pero di niyo po pwedeng insultuhin ang pagkatao ko dahil lang mas marami kayong pera kaysa sa akin. Ang pera po nauubos pero ang kapal ng mukha, mukhang namamana niyo yata. Nanlaki ang mga mata ng Donya sa kapangahasan ni Eunice. How dare you? Mother, that's enough. Putol na Sebastian. Ang boses ay parang bubulusok na kulog. Eunice stays at kung di niyo siya kayang irespeto sa loob ng bahay ko, baka mas mabuting sa hotel na lang kayo tumuloy habang narito kayo sa Maynila. You choosing her over your own mother? I'm choosing my future wife. Mariing sagot na Sebastian. Nang padabog na umalis si Doña Victoria, naiwang hinihingal si Eunice sa galit at gulat. Lumingon siya kay Sebastian, naghahanap ng panunumbat sa kanyang mga mata, pero wala siyang nakita kundi paghanga. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Eunice. Nanay mo yun, pwede mo naman akong hayaang mapahiya eh. I told you, Eunice, nobody touches what's mine. Seryosong sabi ni Sebastian. Lumapit siya at inayos ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ng dalaga. And for the record, I liked how you fought back. Sabi ko naman sa'yo kailangan ko ng apoy sa buhay ko. Sa sandaling yon, na-realize ni Eunice na sa gitna ng digmaan niya laban sa pamilya del Fuego, si Sebastian na naging kaisa-isa niyang kakampi. Ang lalaking gusto niyang takasan ay siya na palang nagiging tanging kanlungan niya. Dahil sa pinakitang pagtatanggol na Sebastian mula sa sariling ina, unti-unting lumalambot ang puso ni Eunice. Ngunit sa likod ng bawat kilig may bumabagabag sa kanya. Bakit parang masyadong mabilis ang lahat? Bakit parang desperado ang kanyang ama na si Don Roberto na maikasal siya sa mga Del Fuego? Isang hapon, habang wala si Sebastian para sa isang business meeting, nagpa siyang bumisita si Eunice sa mansyon ng kanyang ama. Gusto niyang hingin ang basbas nito para sa isang masimpleng kasal o baka naman ay itanong kung pwede ba silang magkaroon ng mas maraming oras bilang mag-ama bago siya tuluyang lumipat sa poder ni Sebastian. Ngunit bago pa siya makapasok sa library ni Don Roberto, narinig niya ang boses nito na tila ba nakikipagtalo sa telepono. Hindi niyo ako po pwedeng madaliin. Sinunod ko na ang gusto niyo, di ba? Binigay ko na si Eunice kay Sebastian. Sigaw ni Don Roberto. Ang kumpanya ko, ang lahat ng ari-arian ko ay nakadaya rito. Huwag niyo nang ilabas ang dokumento tungkol sa nangyari 20 taon nang nakakaraan. Naniga si Eunice sa likod ng pinto. Ang kanyang puso tila pinipiga. Basta siguraduhin mo lang na matutuloy ang kasal. Kapag naging Del Fuego na si Eunice, protektado na ako sa pangalan ni Sebastian. Walang mangyayaring demanda, walang kulungan. Pagpapatuloy ng kanyang ama bago ibinaba ang telepono. Dahan-dahang tinulak ni Eunice ang pinto. Puti ang mukha ni Don Roberto nang makita siya. Eunice, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ng matanda. So, yun palang dahilan. Pait na sabi ni Eunice. Ang mga luhay nagbabadyang pumatak.
Kaya niyo ako hinanap. Hindi dahil mahal niyo ako, kundi dahil kailangan niyo ng panakip-butas sa mga kasamaan ninyo. Anak, makinig ka. I was just a tool. Isang bargaining chip. Sigaw ni Eunice. Ginamit niyo ako para iligtas ang sarili niyo sa kulungan. At si Sebastian, alam ba niya ito? Kasabot ba siya sa panulokong to? Hindi nakasagot ang Don. At ang katahimikang iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Eunice. Akala niya nagsisimula na siyang maging bida sa sarili niyang kwento pero lumabas na isa lamang siyang pambayad utang sa isang krimen na hindi naman siya ang gumawa. Patakbong lumabas si Eunice ng mansyon. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero isa lamang ang sigurado, ang pamilyang inakala niyang kukumpleto sa kanya ang siya palang wawasak sa huling piraso ng kanyang puso. Hindi alintana ni Eunice ang malakas na buhos ng ulan habang tumatakbo siya palayo sa mansyon ng kanyang ama. Basang-basa na ang kanyang suot. Ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat takbang ay tila pagtakas sa isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Eunice, stop the car. Eunice! Narinig niya ang pamilyar na busina at ang pagtili ng gulong ng sasakyan ni Sebastian. Sa kanyang likuran, huminto ang itim na SUV sa tapat niya. Mabilis na lumabas si Sebastian, walang pakialam kung mababasa man ang kanyang mamahaling suit. Ano ba? Bakit ka tumatakbo sa gitna ng ulan? You're going to get sick, sigaw ni Sebastian kapag ginahawakan ang kanyang mga braso. Bitawan mo ko, Sebastian. Huwag mo kong hawakan. Ganti ni Eunice, pilit na kumakawala. Kasama ka ba rito? Alam mo ba ang ginagawa ni Dad? Nagamit niyo lang ako para pagtakpan ng mga baho ninyo? Napatitig sa kanya si Sebastian. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, pag-aalala at gulat at isang kurot ng pagkakasala. Eunice, let's talk inside the car. Nilalamig ka na. Sagutin mo ko, sigaw ni Eunice. Ang boses ay pumiyok dahil sa matinding paghihinagpis. Alam mo ba na pambayad utang lang ako para di makulong ang tatay ko? Alam mo ba na ang merger na ito ay para lamang sa proteksyon ng pangalan mo? Huminga ng malalim si Sebastian at dahan-dahang tumango. I knew about your father's legal troubles. Parang gumuho ang huling piraso ng pag-asa ni Eunice. Napatawa siya ng mapait. So, totoo nga, lahat ng pagtatanggol mo sa akin laban sa nanay mo, lahat ng pag-aalaga mo, bahagi lamang yun ng kontrata para masiguro mo na hindi ka aalis hanggat makasal tayo. No, Eunice, makinig ka muna. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang muka, pilit pinaparamdam ang init ng kanyang mga palad sa kabila ng lamig ng ulan. I knew about the deal before I met you. My father and yours planned this long ago, but everything changed the moment I saw you. Liar! You are a businessman, Sebastian. You only care about the bottom line. My bottom line is you. Bulyaw ni Sebastian. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Nung una, oo. Pumayag ako dahil sa utos ni Dad pero hindi ko alam na ang panakipbutas na sinasabi nila ay isang babaeng may paninindigan, may puso at may tapang na baguhin ang mundo ko. I didn't save your father because of this business, Eunice. I am saving him because he's the only family you have left, and I did not want you to lose him again. Napatigil si Eunice. Ang mga mata ni Sebastian ay hindi nagsisinungaling. May lungkot doon na tila ba siya rin ang biktima ng sitwasyon. I fell for the supporting character, Eunice. Pabalong na sabi ni Sebastian. Ang boses nanginginig na rin. And I will do anything to make you the leading lady of my life. Please give me a chance to fix this. Hindi ka pambayad utang sa akin. You are the only deal I ever wanted to keep forever. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng pagdududa at ng sakit, naramdaman ni Eunice ang init ng yakap ni Sebastian. Hindi niya alam kung mapapatawad niya ang kanyang ama, pero ang mga bisig na Sebastian tila nakahanap siya na isang katotohanang mas malakas kaysa sa kahit anong kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng kotse. Halos itulak na si Sebastian si Eunice papasok bago siya sumunod. Pagkasara ng pinto, tanging tunog lamang ng malakas na ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ang naririnig. Ang loob ng kotse ay nababalot ng amoy ng basang katad at ang mabigat na hininga nilang dalawa. Kinuha ni Sebastian ang isang tuyong tuwalya sa backseat
Pilit na ipinupunas yon sa buhok ni Eunice. Ngunit mabilis na iniwas ng dalaga ang kanyang ulo. Wag, Sebastian. Wag mo kong tratuhin na para bang kailangan kong protektahan habang totoo, ikaw rin ang sumisira sa akin. Gumaralgal ang boses ni Eunice. Wag mo kong tratuhin na para bang kailangan kong protektahan habang ang totoo ikaw rin ang sumisira sa akin. I am not breaking you, Eunice. I'm trying to keep you whole. Sagot ni Sebastian. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng di may paliwanag na pait. Binitawan niya ang tuwalya at sumandal sa driver's seat. Nakatitig sa bintana na malabo na dahil sa hamog. Alam mo ba ako nung pakiramdam? Tanong ni Eunice. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nanginginig sa kandungan. Ang akala ay nasa wakas may taong naghahanap sa akin dahil gusto nila ako na may pamilya kong uuwian. Tapos malalaman ko na ang bawat yakap ni Dad, ang bawat anak na lumalabas sa bibig niya ay may kaakibat na invoice na may presyo ng pagmamahal niya. Humarap si Sebastian sa kanya. Sa madilim na ilaw sa loob ng kotse, nakita ni Eunice ang isang panig ng bilyonaryo na hindi pa niya nakikita. Ang pagod at ang kawalan ng katiyakan. In my world, Eunice, everything has a price. It's a cold, disgusting reality. Pag-amin ni Sebastian. Nung lumapit ang tatay mo sa amin, it was a business transaction. My father wanted the land and your father wanted immunity. I agreed because I thought, what's one more marriage for the sake of the company? I was a machine, Eunice. I didn't care who you were. So, anong nagbago? Humarap si Eunice sa kanya. Ang mga mata ay namumula pa rin sa iyak. Kailan naging buhay ang transaction na ito? Nung gabing tinapon mo ang kape sa carpet ko? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian, pero agad ding naglaho. I saw a woman who was fighting for her soul. I realized then that if I married you for the sake of the deal, it would be one committing the biggest crime. I started investigating your father's case on my own. I wanted to find a way to clear him without using you as a shield. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Because I was afraid. Diretsong sabi ni Sebastian. Hinawakan niya ang kamay ni Eunice at sa pagkakataong to, hindi na to binawi pa ng dalaga. Afraid that if you knew the truth, you'd run away before I could prove to you that I'm not like them. I am a Del Fuego, Eunice, but I don't want to be the man who buys his happiness. I want to earn you. Sebastian, hindi ako premyo na kailangan kitain. Bulong ni Eunice. I know, you're the person I want to write a new story with. Madiing sagot nito. Eunice, your father did something wrong 20 years ago. Isang pagkakamali na nagbabago sa buhay ninyo. Pero di mo kailangan magbayad para doon. If you want to leave, I will let you go. I will still help your father not because of the marriage, but because I love you enough to let you have the family you deserve, kahit wala ako. Napahinto ang tibok ng puso ni Eunice. I love you. Ang mga salitang iyon ay hindi bahagi ng kahit anong kontrata. Wala itong pirma, wala itong selyo, pero mas totoo ito kaysa sa anumang dokumento na nabasa niya. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang unti-unting tumitila ang ulan, na-realize ni Eunice na si Sebastian ay hindi na ang prison guard na inakala niya. Siya ang lalaking handang wasakin ang sarili niyang mundo para lang di madamay ang sa kanya. Take me back to the mansion, Sebastian, sabi ni Eunice. Are you leaving? Kabadong tanong ni Sebastian. No, sagot ni Eunice. Isang matapang na tingin ang pinukol niya sa lalaki. Uuwi tayo. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako susunod pa sa script mo. We're going to confront my father together. Ang gate ng mansyon ni Don Roberto ay bumukas ng may mabigat na tunog. Tila nagbababala sa paparating na bagyo. Huminto ang sasakyan ni Sebastian sa tapat mismo ng grand entrance. Hindi pa man tuluyang nakakababa ang dalawa, ramdam na ang bigat ng atmosfera. Ang mga gwardya at katulong ay napayoko. Alam nila na may mali sa talim ng tingin ng bilyonaryong si Sebastian. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Sebastian habang inahawakan ng malamig na kamay ni Eunice. Ngayon lang ako naging ganito kahanda sa buong buhay ko, sagot ni Eunice. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging apoy ng paniningil ang natitira. Pagpasok nila sa library, nadatnan nila si Don Roberto na balisa, hawak ang isang baso ng whiskey habang nakatingin sa portrait ng kanyang yumaong asawa, ang ina ni Eunice. Anak, Sebastian, mabuti't bumalik kayo.
Nauutal na sabi ni Don Roberto, pilit na nag-aayos ng muka. Mag-uusap tayo ng maayos. Ang kasal, kailangan mapabilis ang paghahanda. Tigil na, Dad. Putol ni Eunice. Ang boses niya ay sinlamig ng ulan sa labas. Alam ko ng lahat. Alam ko na ginawa mo kong pambayad sa kasalanan na 20 taon ang nakakaraan. Na ang paghahanap mo sa akin ay hindi lang dahil sa pangungulina, kundi dahil sa takot mo sa rehas. Lumingon si Roberto kay Sebastian, umaasang kakampi ang bilyonaryo. Sebastian, ang usapan natin. Ang merger, ang protection. The deal is dead, Roberto. Mariing sabi ni Sebastian. Humakbang siya pasulong. Ang araw ay tila isang haring handang magparusa. I've spent the last few hours looking into your files. Di lang to tungkol sa simpleng utang o maling investment. This is about the Cresta project fraud. At ang mas malala, ang dokumentong nagtuturo sa'yo ay hawak ng pamilya ko. Nabitawan ni Don Roberto ang kanyang baso. Nagbabag ito sa sahig, gaya ng kanyang pagkatao. Paano mo nalaman? Dahil ang ama ko ang nag-frame sa'yo, Roberto. Dagdag ni Sebastian na ikinagulat maging ni Eunice. Napatingin si Eunice kay Sebastian. Ano? My father planned this long ago, Eunice. Pagpapatuloy ni Sebastian, ang boses ay puro ng pagkamuhi sa sariling kadugo. He knew about your father's weakness. Hinayaan niyang magkamali si Roberto para magkaroon siya ng alas, at ang alas na yon ay ikaw. He wanted you to marry into our family not because he liked you, but because he wanted to take control over the Cresta lands that your father secretly owns. Gagamitin ka lang nila para makuha ang huling piraso ng yaman na natitira sa kamay ni Roberto. Kaya pala desperado rin ang nanay mo na paalisin ako, bulong ni Eunice. Dahil kapag nakuha na nila ang kumpanya, wala na akong silbi. Humarap si Sebastian kay Roberto. You sold your daughter to the person who ruined you. How could you be so blind, Roberto? Napahagulhol si Don Roberto. Lumuhod ito sa harapan ni Luis. Patawarin mo ko, Eunice. Takot lang ako. Akala ko kapag naging Del Fuego ka, hindi ka nila masasaktan. Akala ko proteksyon yon. Ang proteksyon ay hindi ibinibenta, Dad, sabi ni Eunice. Ang mga luhay muling pumatak, pero hindi na dahil sa kainaan. And you, Sebastian, bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Alam mo kapag nalaman ko ito, lalong walang dahilan para matuloy ang kasal. Your family loses the land. I don't care about the land, Eunice, sagot ni Sebastian. Lumapit to, tinawakan ng kanyang mukha. I'd rather lose $1 billion empire than lose the woman who taught me how to be human again. My father can have the company, but he will never have us. Ngunit sa gitna ng kanilang paghihirap, isang boses ang narinig mula sa pintuan. How touching. But unfortunately, it's too late for a change of heart. Doon nakatayo ang ama ni Sebastian. Si Don Eduardo del Fuego may hawak ng mga dokumento at isang mapanlokong ngiti. Ang tunay na daloy ng kwento ay ngayon pa lamang magsisimula. How touching! But unfortunately, it's too late for a change of heart. Wika ni Don Eduardo habang umahakbang papasok sa library. Sa likuran niya ay 2 armadong security, detail na tila mga estatwang walang emosyon. Dad, stop this! Malamig na sabi ni Sebastian. Humakbang padiretso sa harap ni Eunice, tila isang pananggalang laban sa sarili niyang ama. Stop? I'm finishing what we started, son. Ngumiti si Eduardo. Isang ngiting kasing tilim ng labaha. Nilapag ang makapal na folder sa lamesa. The land titles of the Cresta project are already being transferred to my name. At tungkol sa iyo, Roberto, ang warrant of arrest mo ay nakahanda na. Isang tawag ko lang kakaladkalin ka ng mga pulis sa harap ng anak mo. You monster! Sigaw ni Eunice. Susugod sana siya pero pinigilan siya na mahigpit na hawak ni Sebastian. Stay back, Eunice. Bulong na Sebastian bago hinarap ang ama. You think you won, Eduardo? You think people are just chess pieces you can move around? In this world, Sebastian, they are. Sagot ng matanda. Now sign the final merger papers and I might use and just let Roberto live his life in a comfortable exile. If not, Eunice will watch her father not in prison. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon, isang matunog na tawa ang kumawala kay Eunice. Isang tawang puno ng pang-uyam na napahinto sa lahat. You think you're that smart, Don Eduardo? Wika ni Eunice habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng leather jacket. Kanina pa tayo live sa social media.
All your admissions about fraud, framing my father, and the legal transfer of Cresta lands. More than 50,000 people are watching right now, including the media outlets I contacted before we entered this house. Nagbagong kulay ng mukha ni Eduardo. What? Give me that phone! Senyas ni Eduardo sa kanyang mga tauhan na sumugod. Ngunit bago pa man nga makalapit ang mga ito, mabilis na kumilos si Sebastian. Sa isang iglap na suntok niya ang unang bodyguard at inagaw ang baril nito. Bago to tinutok sa sahig bilang babala. Don't move! Sigaw ni Sebastian. Eunice, get out of here. Now! Hindi kita iiwan? Gante ni Eunice. Kinuha niya ang isang mabigat na tropeyong tanso mula sa mesa at ipinukpok ito sa kamay ng pangalawang bodyguard na susubok kumawa kay Sebastian. Isang malakas na lagutok ng narinig at napasigaw ang lalaki. Nagkagulo sa loob ng library, nagpalitan ng mga suntok at tulakan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Eduardo na agawin ang phone ni Eunice pero mabilis na hinarangan siya ni Don Roberto na tila nagising ang natutulog na tapang para protektahan ang anak. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Eduardo. Sigaw ni Roberto habang nakikipagbuno sa dating kaibigan. Sebastian, the back door! Sigaw ni Eunice na makitang may dumarating pang mga reinforcements sa hallway. Hinablot ni Sebastian ang kamay ni Eunice. Dad, let's go! Tawag niya kay Roberto pero umiling ang matanda. Tumakbo na kayo. I will face them. It's time I pay for my own sins. Hindi ikaw, Eunice. Sigaw ni Roberto habang hinaharangan ng pinto. Sa gitna ng putok ng baril sa labas at nagkakagulong mga tauhan, sa pinitang hinila ni Sebastian si Eunice palabas ng library patungo sa secret passage sa likod ng mansyon. Ramdam ni Eunice ang bilis ng pintig ng kanyang puso at ang init ng kamay ni Sebastian. Nang makalabas sila sa hardin, narinig nila ang papalapit ng mga sirena ng pulis. Hindi ang mga pulis ni Eduardo, kundi ang mga otoridad na rumisponde dahil sa viral video ni Eunice. We did it, Eunice. Hingal na sabi ni Sebastian habang nakatago sila sa ilalim ng malalaking puno. Pinagmamasdan ang pagkubkob ng mga pulis sa mansyon. But your family, your name, malungkot na sabi ni Eunice. Humarap sa kanya si Sebastian, pawisan at may bahid ng dugo ang baro, perong mga matay malaya na sa unang pagkakataon. My name means nothing without you. I'd rather be a nobody with the woman I love than a king in a palace built of lies. Sa ilalim ng madilim na langit, sa gitna ng naglalagablab na iskandalo, naramdaman ni Eunice at Sebastian na sa wakas, sila na ang sumusulat ng sarili nilang tadhana. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang malaking roller coaster para sa buong bansa. Ang video ni Eunice ay naging mitsa na isang malawakang investigasyon na nagpabagsak sa imperyo ng mga Del Fuego at naglantad sa mga katiwalian ni Don Roberto. Sa bawat headline ng balita, ang mukha ni Eunice at Sebastian ang nakabandera. Ngunit sa pagkakataong to, hindi bilang mga bilyonaryong ikakasal, kundi bilang mga saksi sa katotohanan. Si Don Eduardo ay nahaharap sa patong-pasong na kaso ng fraud at coercion, habang si Don Roberto ay kusang sumuko at kasalukuyang nagbabayad ng kanyang mga pagkakamali sa ilalim ng batas. Sa isang tahimik na garden cafe, malayo sa ingay ng syudad, nakaupo si Eunice habang pinagmamasdan ng hapon. Wala na ang kanyang mga mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng puting dress at ang kanyang paboritong leather jacket. You look peaceful. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon siya at nakita si Sebastian. Wala na ang mamahalin nitong suit. Naka-polo shirt ng ito at jeans pero ang kakisigan nito hindi nabawasan. Sa katunayan nga, mukhang mas gumaan pa ang aura nito ngayon. Sebastian? Ngiti ni Eunice. Kamusta ang huling hearing? It's done, sagot na Sebastian habang naupo sa tapat niya. I've officially stepped down from the company. Nilipat ko na ang lahat ng shares ko sa isang foundation na tutulong sa akin sa biktima ng mga Cresta Project. I'm officially a nobody now, just a man with a car and a lot of free time. Hindi ka ba nangihinayang? Tanong ni Eunice. Seryosong nakatitig sa mata ng lalaki. You were the king of the business world. Umiling si Sebastian. At tinawakan ang kamay ni Eunice sa ibabaw ng mesa. I was a prisoner in a suit, Eunice.
Ang mawala lahat ng yaman na iyon ang naging susi para lang mahanap ko ang sarili ko at para mahanap ka. Sandaling natahimik ang dalawa. Ramdam nila ang sariwang hangin at ang payapang paligid. Isang bagay na hindi nila naranasan noong nakatira pa sila sa mansyon. Nabisita ba na ba si Dad? Untag ni Eunice. Kahapon, he's doing well. Sabi niya mas nakakatulog na siya na mahimbing sa loob ng selda kaysa nung nasa mansyon siya na puno ng kasinungalingan. He is proud of you, Eunice, and is asking you for forgiveness again. Bumuntong hininga si Eunice. Matatagalan pa siguro pero darating pa rin kami doon. At least ngayon hindi na ako kailangan maging pambayad sa kahit na ano. Tumayo sa Sebastian at lumapit sa kanya. Sa gitna ng garden, lumuhod siya sa isang tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, walang media na nakatingin. Walang kontrata na kailangan pirmahan at walang amang nagdidikta. Eunice, panimula ni Sebastian, ang boses ay puno ng katapatan. The first time we met, I was your prison guard. The second time, I was your accomplice. Ngayon, gusto ko lang maging lalaking sasamahan ka sa bawat kabanata ng buhay mo. I don't have $1 billion empire to offer you anymore. All I have is a heart that finally learned how to love because of you. Nilabas niya ang isang simpleng silver ring. Hindi ito ang dambuhalang diamante na dapat sana ay isusuot ni Eunice sa fixed marriage, kundi isang singsing na may nakaukit na no more deals. Will you be the leading lady of my life? This time, for real? Napaluha si Eunice hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas nahanap niya ng unconditional love na noon pa man ay hinahangad niya. Isang taon ang mabilis lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa buhay ni Eunice at Sebastian. Ngayon ang sikat ng araw, hindi na tila nakakapaso. Ito'y maligamgam at puno ng pag-asa. Hindi sa isang marangyang katedral o sa isang hotel ballroom na ganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa halip, napili nila ang isang maliit at tahimik na chapel sa tuktok ng isang burol sa Batangas, kung saan matatanaw ang dagat at ang malayang paglipad ng mga ibon. Suot ni Eunice ang isang simpleng lace gown na siya mismong nag-design. Wala nang mabigat na brilyante, tanging silver ring na binigay ni Sebastian ang kumikinang sa kanyang daliri. Habang naglalakad siya sa aisle, di niya mapigilang mapangiti nang makita ang ilang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Mga kaibigan mula sa talyer at si Don Roberto na pansamantalay pinayagang makadalo sa ilalim ng mahigpit na bantay. Bakas ang tunay na pagsisisi at kagalakan sa mga mata. Sa dulo ng aisle naghihintay si Sebastian. Wala na ang bilyonaryong arogante na may suot na maskara ng kapangyarihan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang Sebastian na natutong magluto ng almusal. Ang Sebastian na tumutulong sa kanya sa itinatag nilang maliit na content creation studio at ang Sebastian na mahal siya. Nang magkaharap sila, hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga kamay. Eunice, panimula ni Sebastian, ang boses ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng emosyon. I spent my life buying properties and closing deals, thinking that I was the only way to win. Pero ikaw ang nagturo sa akin ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng pera. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagiging totoo. You are the girl I was supposed to use but you ended up being the woman who saved me. Ngumiti si Eunice, ang mga luha niya ng saya ay dahan-dahang pumapatak. Sebastian, akala ko noon isa lang akong supporting character sa kwento ng iba. Pero dahil sa iyo nahanap ko ang tapang na maging bida ng sarili kong buhay. Thank you for choosing me when you had everything, and for staying with me now that we are starting from scratch. You are my home. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng kanilang mga mahal sa buhay, hinalikan ni Sebastian si Eunice. Isang halik na walang halong kontrata, walang takdang panahon at walang kapalit. Pagkalipas ng 3 taon, isang maliit na bata ang tumatakbo sa hardin ng kanilang simpleng rest house. Daddy, Mommy, look! The flowers are blooming! Sigaw ng batang si Sevi. Lumabas si Eunice mula sa loob ng bahay, buhata isang tasa ng kape. At sa pagkakataong to, hindi niya na to sadyang itatapon. Niyakap siya ni Sebastian mula sa likuran. Pinapanood ng kanilang anak na naglalaro. Best deal ever? Bulong na Sebastian sa kanyang tenga. Lumingon si Eunice at hinalikan ng asawa sa pisngi.
No, Sebastian, this is not a deal. This is our life. At hindi ko na ito ay pagpapalit sa kahit anong bilyon sa mundo. Sa huli, napatunayan ni Eunice na kapag ang tadhana ang sumulat sa kwento, palagi nang may puwang para sa isang magandang bukas. Basta kasama mo ang taong handang talikuran ng lahat para lang manatili sa tabi mo. Sa buhay, marami tayong makakaharap na Don Eduardo na susubukang kontrolin ang ating galaw. Ngunit kaya ni Eunice na may mahanap ninyo ang apoy sa inyong puso para lumaban. At kaya ni Sebastian na may mahanap ninyo ang tapang na piliin ng pag-ibig kaysa sa material na bagay. Dahil sa huli, ang pinakamagandang deal na magagawa mo ay ang maging totoo sa iyong sarili.